Acts chapter 21, simula verse 1 hanggang verse 16. Acts chapter 21, verse 1 through 16. At babasahin ko po sa ESV. And when he had parted from them and set sail, we came by straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Patara, and having found ships crossing to Phoenicia, we went aboard and set sail. When we had come in the sight of Cyprus, leaving it on the left, we sailed to Syria and landed at Tyre. For there the ship was to upload its cargo. Verse 4, and having sought out the disciples, we stayed there for 7 days. And through the Spirit, they were telling Paul not to go to Jerusalem. When our days there were ended, we departed and went on our journey, and they all, with wives and children, accompanied us until we were outside the city. And kneeling down on the beach, we prayed and said farewell to one another. Then we went on board the ship, and they returned home. Verse 7, when we had finished the voyage from Tyre, we arrived at Ptolemais, and we greeted the brothers and stayed with them for 1 day. On the next day, we departed and came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. He had 4 unmarried daughters who prophesied. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea, and coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. When we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, what are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And since he would not be persuaded, we ceased and said, let the will of the Lord be done. After these days, we got ready and went up to Jerusalem. And some of the disciples from Caesarea went with us, bringing us to the house of Nason of Cyprus, and an early disciple with whom we should lodge. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay ng Diyos. And let us come to the Lord in prayer po. Father, as we come to your holy word, Panginoon, Lord, let your will be done sa amin sa panahon ng aming pag-aaral, Panginoon. Lord, aming panalangin ng iyong mga Espiritu ang siyang magministeryo sa puso, sa isipan ng bawat isa na kaluluwa na dinako niyo sa lugar na ito. Lord, we recognize na sa iyong providence ay wala pong aksidente, Panginoon. Bagkus lahat ay nangyayari ayon sa iyong tinakda, Panginoon. At aming panalangin na iyong pagpapahayag ng iyong salita sa hapon ito, kasangkapanin niyo upang katagpuin yung puso ng bawat isa ayon sa aming pangailangan at ayon sa iyong plano para sa buhay ng bawat isa. At tulad niyo na sa lahat ng to ay tanging kayo lamang ang maparangalan, mapapurihan at ito, Panginoon, ang panalangin para sa ikakabuti ng bawat isa, na ikaw ay magwalhati sa aming mga buhay. Panginoon, ito po ang panalangin sa tulong ng mga Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. You may please be seated po. Isa pong verse sa Bible na, o isang senaryo sa Bible na very famous
Isa pong pasahe o yugto sa Bible na very famous ay yung pagka, at minsan kinakain natin ito. Pag meron tayong ginagawa at merong sumusutsot sa likod mo, at para ba siyang tukso, ano yung sinasabi natin usually? Get behind me, Satan, di ba? Yun ay, ang Panginoong Jesus, tinanong niya kanyang kalalagad sa Matthew chapter 16, simula verse 16, sabi niya, sino ba yung sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi ng iba, ikaw si Elijah, sabi naman ng ilan, ikaw ay isang propeta, at ang Panginoon Jesus lumingon sa kay Pedro, sabi niya, how about you? Sino ako para sa inyo? Bilang representative ng 12 at ng mga alagad ng Panginoon, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. So yun yung confession ni Pedro. At sabi niya, upon this truth, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yun po yung sa Matthew chapter 16. Pero ilang verse lang ang nakalipas, sabi ng Panginoon, ako ay pupunta sa Jerusalem at doon ako ay dadalhin sa mga leaders at ako ay i-crucify. At sabi ni Pedro, let me read it sa Matthew chapter 16. So nagsimula sa verse 21, and then Peter took him aside and began to rebuke him. So si Pedro ay kinorner niya ang Panginoong Jesus nung sinabi niya, ako ay mamamatay at muling mabubuhay. So kinorner siya ng Panginoong Jesus sa verse 22 ng Matthew chapter 16, and Peter took him aside and began to rebuke him, saying, far be it from you, Lord, this shall not happen to you. Sabi ni Pedro sa Panginoon, nung sinabi ng Panginoong Jesus, ako ay pupunta sa Jerusalem at doon ako ay tatatwa ng mga at sa iba bibigay sa mga punong saserdote, sa mga leaders, sa mga skriba, at ako ay mamamatay. Sabi ni Pedro, nireview ang Panginoong Jesus, sabi niya, no way, God forbid. Never, sabi niya. And then sabi ng Panginoong Jesus, kanina sabi niya, di ba? Flesh and blood did not reveal it to you, but my Father in heaven revealed it to you na ako nga ang Kristo, ang tagapagligtas. Pero this time, sabi ng Panginoong Jesus sa verse 23 ng same chapter, but He, the Lord Jesus Christ, turned to Peter and said, get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. What an irony na after sabihin kay Pedro, you are the rock. You're the man. Diba? Upon that confession that I am the Christ, I will build my church. And then just a few moments later, diba? Parang nanonood ka ng YouTube, a few moments later, diba? You are Satan. Get behind me. Sabi ng Panginoon, you are only looking doon sa nakikita ng tao. You don't see beyond. At you are in line doon sa nais ni Satanas. And you are working, yung sinasabi mo ngayon, are in line doon sa nais ni Satan. Na hindi ako kumaroon sa krus para ma-accomplish yung redeeming work na kung saan ako ay naparito. Bakit ko po yung sinimulan? Yung ating pasahe ngayon, si Apostol Pablo ay magtatapos na yung kanyang third missionary journey. At magtatapos ito pagbalik niya ng Jerusalem. Doon sa Acts chapter 20, ay pinatawag niya yung mga leaders ng church sa Ephesus. At binigay niya yung kanyang last and final na habilin niya sa kanila. Dahil sabi niya, hindi na ninyo ako
makikitang muli. At nag-iyakan sila, tumangis, ang bawat isa, dahil mahal na mahal siya at mahal na mahal sila. But then, still alam niya kung ano yung naghihintay sa kanya doon sa Jerusalem. Bakit po? Bakit niya alam? Kasi doon sa Acts chapter 19, verse 21, sabi niya, chapter 19 pa lang ito, sabi niya, pagdating sa Jerusalem, ako ay pupunta sa Roma. Ano yung meron sa Roma? Diba? Yung Roma, actually, ang maghihintay sa kanya ay yung pagbugot ng ulo sa kanya. Because sabi ng Panginoon sa kanya, doon sa Acts chapter 9, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, sabi niya, you will witness before kings, before rulers, and among the Gentiles. You will bear my name. And sabi pa niya, noong si Ananias ay nagpakita ang mga spirito sa kanya, Lord, alam ko yung mga ginagawa ng tao na to. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, I must show him how he must suffer for my name's sake. Sa pasimula pa lang, nung iligtas ng Diyos, nung nagpakita ang Panginoon Jesus kay Pablo, doon sa road sa Damascus, ay sinabi na ng Panginoon sa kanya very clearly, sa pagganap mo ng iyong commandment na binigay ko sa iyo na ikaw ay magiging apostle to the Gentile, kaakibat nito ay yung pag-uusig, paghihirap, at even giving or laying down yung buhay mo. Alam po ni Pablo yun. Kasi sinabi yun ng Panginoon Jesus sa kanya doon sa Acts chapter 9, verse 15, hanggang verse 16 on the road sa Damascus. So si Pablo, nung pupunta siya ng Jerusalem, pinipicture nung ang Panginoong Jesus as early as Luke chapter 9, verse 51, Luke chapter 9, hindi pa umabot sa kalagitnaan ng Luke, Book of Luke. Si Lucas, yun din ang may sulat ng Acts. Si Luke, in-emphasize niya sa Luke chapter 9 verse 51, noong ang Panginoong Jesus ay papunta sa ng Jerusalem, sabi doon, He set His face towards Jerusalem. Ano ba yung meron sa Jerusalem na naghihintay sa Kanya? Na other than yung crucifixion. Pag babasahin natin yung Bible, especially yung sa Revelation chapter 13 verse 8, sabi doon, si Jesus Christ, He is the Lamb who was slain before the foundation of the world. Tingnan nyo, ano ba? Before the foundation of the world, He was slain. Ibig sabihin, ayon sa salita ng Panginoon, bago pa gawin ng Diyos yung sanglibutan, sa mata ng Diyos, si Jesus Christ ay napako na siya sa krus. Very deep po. Sa mata ng Diyos, because He know all things, hindi niya kinakailangan ng mga events na nangyayari. In reality, bago niya makita mo ano yung end. He sees the end from the beginning. And lahat ng mga providence na mga kapamaraanan para mangyari yung itinakda niya, alam din niya. Kaya ano sabi ni John the Beloved sa Revelation chapter 13 verse 8, na si Jesus Christ, He is the Lamb who was slain before the foundation of the world. It's because yung tinakda ng Diyos na mangyayari. The will of the Lord will be done. It is already done sa mata ng Diyos. Doon sa ating kapanahunan, nangyayari yung actual events. Pero sa mata ng Diyos, it is already done. So ano po yung point doon? So nung si Jesus Christ, sinet niya yung face towards Jerusalem, knowing kung ano yung naghihintay sa Kanya, alam niya that that is the will of the Lord. That's the will of God the Father, na siya ay mapako sa krus. So binasa kanina, sa Mark chapter 14, verse 32 hanggang 42, sabi doon, diba, tumangis siya. Nalangin siya. Sabi pa nga doon, droplet of blood ay lumabas. Perhaps yung kanyang mga vein ay pumuputok. And sabi doon, blood ay tumulo sa kanyang noo. It happens dun sa agony na kanyang nararamdaman.
Never nating mararanasan sa buhay natin yung naranasan niya. Bakit? Kasi siya ay sinless. Nananalangin siya, wala siyang kasalanan. Never niyang na-experience yung magkasala. At nananalangin siya na nawa, huwag niyang maranasan yung separation between him and God the Father. Kasi pag nasa krus siya, God the Father, He will crush him, but then yung love ng Diyos sa kanya, sabi nun, the eyes of the Lord are too pure. He will not look on Jesus Christ as His Son, but He will look to Him as a sin bearer, na kung saan deserving yung punishment, yung wrath ng Diyos. Pero yung Father and Son, yung pag-ibig niya is because of the sin. Momentarily, sabi doon, ano sabi ng Panginoong Jesus, di ba? My God, why have you forsaken me? God forsook Him para sa akin. Ano pa yung pinakwento doon, mga kapatid? Nung nananalangin siya, na if it's possible, sabi niya, na let this cup of suffering, cup of separation, kung pwede, na huwag na mangyari ito. Nevertheless, your will be done. He submitted himself. Sa kabila ng nakikita niyang suffering, rejection sa kanilang mga tao, yung kahiyan naranasan niya dun sa krus, he submitted himself sa will ng Panginoon. Si Pablo, knowing na pupunta sa Jerusalem, at doon siya ay huhulihin ng mga kapwa niya Hudyo, mga religious leader, at ibibigay siya sa Roma para litisin. Alam niya na yung kanyang end ay natatapos na rin. And yet, he embraced po niya yung naghihintay sa kanya na ito ay inordain ng Panginoon. Your will be done. Meron pong isang church leader sa Smyrna, pinag-usapan natin, Church of Ephesus. Sa Church of Smyrna, merong isang pangalan na ang pangalan niya na isang leader na ay Polycarp. Si Polycarp, nung siya ay bata, tinuruan siya mismo first hand ni John de Belab. Kasi si John de Belab, bago siya na-exile sa Patmos, bago siya isulat yung Book of Revelation, siya ay naging leader doon sa church sa Ephesus. So si Polycarp, nakita niya mismo, di ba? Yung kung paano siya umupo sa paanan ni John de Belab. John de Belab siya yung huling apostol doon sa 12 na namatay. Namatay siya out of old age. Hindi siya na-martyr. Siya lang yung hindi na-martyr. At sa kanila ay namatay ng excruciating, painful na kamatayan because of their stance sa ating Panginoon Jesus. So si Polycarp, nung siya ay 86 years na, matanda na siya, at siya ay very reverent. Kagalang-galang talaga siya. Ginagalang siya ng mga tao. And then, dahil yung mga Kristiyano, ay tinuturing silang mga atheist, mga atheista. Pinapersecute sila at ginagawa sa lagi, ginagawa silang lampara doon sa garden. May party si Nero, may party yung emperor. I-roll sila sa Alcatraz, and then, susunugin sila ng buhay para lampara doon sa mga party. So, nung si Polycarp, 86 years old na siya, so huhulihin siya ng mga gwardiya. At sabi ni Tertullian, o sabi sa pag meron kayong, give me that book there. Kung babasahin niyo to, actually, it was written as early as 15th century. Fox Book of Martyrs. Lahat, simula dun sa kay Stephen, recorded yung mga history ng mga Kristiyano na faithfully, they stood for their faith sa kabila ng palakol, sa kabila ng karimari-mari na kamatayan na nag-ibig sa kanila. Sila ay nanatiling matapat doon sa kanilang pananampalataya sa Panginoon Jesus. So si Polycarp, after niyang pakainin yung mga huli sa kanya, pinakain niya. At ayaw siya actually patayin. Dinala siya doon sa
tawag doon sa arena, kasi yun ang entertainment nila eh. Mga board yung mga Romans that time eh. Board na board sila at kinakailangan gumawa ng mga ikaka to entertain them. So si Polycarp, tinay siyang sunugin, hindi siya namatay, hindi siya nasunog. At nagmamakaawa, even na yung mga soldiers na please, sabihin mo lang, away with the atheists. Ang dalino, sabi niya, if away with the atheists, he looked at dun sa hari, kay that time is, hindi na si Nero, si Marcus Aurelius, sabi niya, away with the atheists. Kasi atheists yung mga Roman eh, hindi naman yung mga Christian eh. At nung sabi na, denounce Christ, iba na. Nagsabihin, specifically na, denounce Christ. Sabi niya, 86 years I have served him, and he never wronged me. How then shall I blaspheme my king who saved me? And then, after siyang sunugin, hindi siya nasunog, hindi siya namatay, kumuha ng sword, at saka siya fingers, at saka siya namatay. But he remained faithful in the end. At marami pa po actually. Noong last week, sabi natin, pinag-aaralan natin yung preaching the whole counsel of God. Diba? There was a time sa history na kung saan tinawag na Dark Ages. Dark Ages, hindi lamang because dahil sa very dark yung history. But then very dark because the truth was suppressed. Sinuppress yung truth. Yung truth ay pilit na tinago. Bawal magkaroon ng Bible. Meron lang that time, Latin lang yung Bible na meron, pero di ka pwedeng magkaroon ng Bible. Pag nagkaroon ka ng Bible, automatic, susunugin ka ng buhay. Merong mga tao that time, especially, nagsimula, isipin nyo, as early as 13th century, merong John Wycliffe na tinranslate yung Bible, yung Latin Vulgate, doon sa vernacular English. Hindi yung English natin ngayon. Makita nyo ngayon, yung dati, di ba, yung KJV, later na yun. Yung King James na, thou, thee, di ba? Pero bago yun, translate ni John Wycliffe. And then pinatawag siya dun sa court para tulang siya. And then nakamatay na niya. Namatay siya, nagsakit siya. And even nung patay na siya, yung bone na lang niya, sinunog pa rin. As a punishment sa kanya bilang isang heretic. Yun ay as early as 13th century. And then, merong isang pare, most sa mga ito pare may isang pare, pangalan niya sa Prague o sa Czech Republic ngayon, pangalan niya John Huss. Si John Huss, siya isang pare. Dahil lang, sa Kalings, meron silang homily, di ba? Babasahin mo lang yun. At Latin usually yun. Pero siya, sabi niya, hindi maintindihan ng mga tao. People doesn't speak Latin, di ba? And they don't understand Latin. So ginawa niya, pinipreach niya yung salita ng Panginoon, exactly ginagawa natin, expository, sa kanilang dialect. Hindi siya nagbabasa ng naksulat lang. Pinipreach niya, pinapagawanag niya. And pinreach niya yung salvation by grace alone. Through faith alone, in Christ alone. Hindi yung nakasulat lang sa homily na ginawa nila ready-made. At dahil doon, tinatawag siya ulit ng Roman Church ng sa Vatican. At sabi, inikat mo yung lahat ng ginawa mo, lahat ng sinabi mo. Sabi niya, how can I recant yung truth na alam ko? And because of that, buhay. Sinunog siya ng buhay. Pare po ito. Bakit ayaw lang i-recant na lang, di ba? Why they stood for their faith? Marami sabi ko nga, meron pa isang mayaman, 24 years old lang siya. Napakabasa, kakapasal lang, pakaanak lang. Pangalan niya, Patrick Hamilton ng Scotland, ng England. Parang bata pa.
Nabasa niya yung mga teaching ni John Calvin, ni Martin Luther, and then na-convince siya na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagbabayad mo ng prayer points, para ipag-pray ka ng simbahan, o paggawa ng mabuti. Na hindi makakaligtas yun sa atin, except yung life, death, and resurrection ni Jesus Christ, ang tanging makakaligtas sa atin. And then, paritin po siya. Sinunog din siya ng buhay. And nung sinusunog siya, noong 28 February 1528, during that time, wala pang posporo, usually pulbura. Ilang beses na yung apoy, nag-aapoy na din, mamamatay. Half-cook pa lang siya, mamamatay yung apoy, kinakailangan mong sundin ulit, and then mamamatay ulit. Na-imagine niyo yung painful. Pag binaril ka, patay ka kagad. Pero sinusunog ka, hindi namatay yung apoy na, sunog ka na ng kalahati, pero hindi ka pa namamatay. Then sisilaban ka ulit. Sino po yung gumawa ng lahat ng yun? Yung Roman Catholic Church. Bakit nila ginawa yun? Because para sa kanila, mga heretics, yung mga to na nangangaral na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na namatay para sa ating kasalanan at bagamat siya ay walang kasalanan, siya ay namatay para sa atin na makasalanan. At nung muli siyang nabuhay, ito ay patunay ng Diyos na tinanggap ng Diyos Ama yung kanyang sakripisyo para sa atin. At nang tayo man, bilang kaisa kay Kristo, tayo hindi buhay na walang hanggan. Amen. Bakit yan ang point ko? Si Pablo, sabi mo nga, hindi siya yung nag-iisa nung nagawa nun. Nagsimula sa Panginoong Jesus. Papunta sa Jerusalem. Kaya nga, di ba, pagkamahal na araw may tinatawag na yung Via de la Rosa, di ba? The road to the cross, to the Calvary. Na punong-puno ng suffering, punong-puno ng pain. Si Pablo, alam niya kung ano naghihintay sa kanya, and yet, he continued doon sa kanya, alam niya na pinapagawa ng Diyos sa kanya. Itanong po natin, verse 1 hanggang verse 13, makikita po natin dito, kung titignan niyo po yung sa Bible, even yung naka-plus dyan, verse 1 hanggang verse 13, makikita natin na yung natural heart straight back from faith, yung painful providence. Pagka meron ng paghihirap, pag meron ng consequence na related sa suffering, yung natural heart, yung tao, nagsishrink back, nanliliit, o nanghihina, o umaatras. Kita na po natin, sabi ni Apostol Pablo, yung mga alagad na kasama niya, lahat sila nagmamakiusap. Nakikiusap na, huwag ka na pumunta sa Jerusalem. Diba? They are pleading na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Dahil mahal nila si Apostol Pablo. Kung paano si Pedro kanina, mahal naman niya ang Panginoong Jesus. Sabi niya, Lord, over my dead body. Diba? Hindi ka naiiwan. Ganon din yung mga alagad, dahil sa pag-ibig nila kay Pablo, nung narinig nila na sabi doon, yung naghihintay sa kanya doon ay pag-uusig, kamatayan. Yung mga kasama niya, even yung mga pamilya, they are pleading na huwag ka nang tumuloy sa Jerusalem. At makita natin na kung saan, even yung mga godly believers, sabi pa nga ni Timothy, ni Luke dyan, we, pagdating sa verse 14 na, sabi niya, even siya ay kasama, sabi niya, verse 12, when we heard this, we and the people urged him not to go up to Jerusalem. Kasama si Luke, sabi niya, we, na kung saan pinapakita sa atin, even godly believers struggle to submit to God's providence when suffering, when threat ng buhay ay at stake. And even, makita po natin yung natural affection natin. Sabi nga,
pagkakaakibat na, though yung natural affection natin ay hindi sinful, but then when it comes dun sa, kung nakikita mo na, ay yung lang pang ngayon, at sinasacrifice mo yung future na nais ng Panginoon, there we are aligning our will dun sa will ni Satan at hindi na dun sa will ng Panginoon. Hindi na natin sinasabing, your will be done, O Lord. But mine will not. My will be done. Pero sabi nga natin, yung daw agila, pag may bagyo, yung agila, may bagyo, maulap, yung agila ay hindi siya mananatili doon sa ilalim ng ulap. He will soar above the cloud. At mula sa above sa cloud, sabi doon, he can see much clearer kung ano yung beyond sa cloud. Amen. Yung Diyos, mostly nire-refer siya as eagle. Hindi lamang eagle's wing. But then yung kanyang vision. He can see beyond the cross. Na after ng cross, there are many children who will be brought yung kanilang relasyon, manunumbalik sa Diyos because of what Christ will accomplish doon sa kanyang kamatayan at sa muling pagkabuhay. Sa Apostol Pablo, ganun po yung kanyang nakikita o kanyang nakita sa kabila ng paghihirap na kanyang kakarapin. Sabi niya, sa kabila ng pag-iusap ng mga kasama niya, out of their love sa kanya, is still persuaded pa rin siya na tumuloy sa Jerusalem. Nakita po natin mga kapatid, sabi mo kanina, even the godly struggle to submit to God's will when threatened yung ating mga minamahal sa buhay. Kaya nga minsan, di ba, pagka, of course, pag may namamatayan tayo, we are grieving dun sa separation. Pero alam natin na sila ay mayroong relasyon sa Panginoon. At the same time, while we grieve sa kanilang pagpanaw, paglisan, we are celebrating na sila ay makasama na nila ang Panginoon Jesus. Kung sila ay may relasyon sa Panginoon. Pero kung sila ay walang relasyon sa Panginoon, we are grieving na nawala sila at sila ay they will suffer. Nag-suffer na sila sa mundo na to, mag-suffer pa rin sila eternally away from the presence ng Diyos na pagmamahal. Pero kwento po is, pagka meron kang kapamilya sa luma, na alam mo na may saban siya, pero meron siyang relasyon sa Panginoon, you are rejoicing. Lord, salamat. Ikaw na nagbigay sa amin sa Kanya o kami sa iyo. Lord, bumabalik lamang siya sa iyo. Then we can, with joy sa ating puso sa kabila ng we are grieving, we can be at ease na siya ay nasa feeling na mas maayos na yung kanyang kalagayan. And then, magmo-mourn tayo momentarily sandali, pero after nun, tuloy yung buhay according dun sa nais ng Panginoon para sa atin. Hindi natatapos yung buhay natin dahil lumisan yung isang minamahal natin. Merong mga malungkot, di ba, na parang pag namatayan sila, that's the end ng buhay nila. But that is di ganun yung sa mga Christian. Sabi ng Panginoon Jesus po, di ba doon sa John chapter 12 verse 24, unless na yung isang bukid o yung curd, sabi doon, rin para sigurado. John chapter 12 verse 24, John 12 verse 24, sabi niya, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Ano po sinasabi dito? Si Tertullian, noong 197 AD, sabi niya, yung daw blood ng mga martyrs, ang daming namamatay during this time, pinapersecute sila, yung daw blood ng mga martyrs, ito yung seed ng church. Ano po yung sinasabi niya doon? As people are being healed, harap-harapan nakikita ng mga tao. Yung mga tao na walang kinalaman sa Kristyanismo,
nagtataka sila. At sinasabi nila, bakit willing silang mamatay para dun sa Kristo na namatay? At yung mga tao, napapasal sila, napicurious sila. Bakit nga ba? Ano man meron sa mga yan? Bakit nagpapakamatay sila, namamatay sila, willing silang mag-suffer ng torture para dun sa Kristo na kanilang hindi kayang i-denounce, hindi kayang itatwa. Ano ba yung meron sa mga yan? And then they will start reading the scripture. And they themselves, sa biyaya ng Panginoon, ginagamit yung kanyang mga salita. At sila man ay nakoconvert. Kaya nga po sabi dun, habang pinipersecute yung church, habang pinapatay yung mga mananampalataya, lalong nag-spread yung Kristyanismo. Lalong dumami yung mga mananampalataya. Kanya nga po sa ating kapanahunan, nakita nyo ngayon, yung mga church, hindi sila pinipersecute. Kaya nga ang daming mga shallow, mga Christian. Diba? Kasi there is no at stake, there's not no cost to pay. Diba? Kaya nga, si Satan, ang strategy niya dati, from the infancy ng church, ang gusto niya, eliminate yung church. Gusto niya i-uproot yung church from the start. Kasi ayaw niya na maraming maligtas. Pero ngayon, alam ni Satan na hindi siya, alam niya yung Matthew 16 verse 16, that the gates of hell, his word cannot prevail against the church. Sabi niya, if I cannot beat them, I should join them. Sabi niya, ang daming nagiging Christians. So, mag-establish ako ng para siyang Christianity na church, pero lalagyan ko siya ng something, nalilihis siya, na wala siya na siya sa trap. Ito yung totoong trap. Christianismo din, nakalagay din yung Christian, nakalagay yung Jesus Christ, Bible din yung gagamitin, pero ililis ko na ng konti, at yung mga tao, naniniwala sila that they are on the right track, pero actually, they are running towards dun sa destruction. Kasi Satan na ginawa niya, nag-establish siya, nag-fabricate siya ng post-Christianity, ng church. Nagturo siya ng kung ano, just simply gawin mo to, pray yung little prayer. Bibigyan ka niya ng assurance na ikaw ay Christian. Bakit? Kasi nag-sign niya ng membership form. Tumayo ka sa harapan, Lord, I receive you. Diba? Pero yung heart mo ay nandun pa rin. Sa dati pa rin. Yung walang bagong affection. Walang bagong nilalang sa katauhan natin. And then sinasabi natin, pinapaniwala natin sa Satan na hindi, as long as nag-fill up ka ng form, as long as tumayo ka, as long as sincere ka. Kaya nga po, di ba sabi natin, ang daming sincerely wrong na mga tao, akala nila, they are walking yun sa papunta sa Panginoon, only to find out one day, sasabihin ng Panginoon, I never knew you. And what a shock na meron at the end ng buhay natin na meron tayong religion pero wala tayong Kristo. Pero nakita po natin sa Roma, sa Apostol Pablo, pinakita sa atin kung paano totoo sumunod sa kabila ng mga hindrances, sa kabila na naghihintay na paghihirap, sa kabila ng mga nakikiusap, diba? Ng mga nagmamahal sa atin, huwag ka nang tumuloy doon. Pero si Pablo, knowing and seeing beyond doon sa paghihirap, alam ni Pablo na hindi nakasalalay sa kanya yung Kristyanismo. Alam ni Pablo na hindi nakasalalay sa kanya. Harap sinasabi ng mga mananampalataya that times, na wala na nga ang Panginoong Jesus, iniwan na nga tayo, nangamatay na nga yung ilang mga apostol, wala na si James. Tapos ikaw pa, kailangan ka namin. Diba? Pero si Pablo, alam niya na yung church hindi nakasalalay sa kanyang mga balikat. Hindi nakasalalay sa kanya. Kaya nga tinrain niya yung mga maraming mga leaders sa bawat churches na pinupuntahan niya. Para hindi manatiling dependent sa Kanya. Bagkus manatiling dependent sa Panginoon. Hindi doon sa preacher lang. Nag-i-equip po tayo para paglisan ng pastor, merong tatayo.
Hindi, pag umalis na yung pasto, ay pilay na yung church kasi walang tumayo. Kasi walang na-equip, walang tumugon doon sa panawagan ng Panginoon na go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Marami daw pong mga Christian na pagka madali yung dinidemand, ang daling sumunod. Diba? Pero pagka may mga self-sacrifice na akibat, ang hirap ng sumunod. Diba? Kaya nga may kantang, diba? Lord, I give you my heart, give you my soul. Diba? Pero pagka sabi na, okay na po yun. Okay. Pero pag sinabi na, no, ano ba yung practical na manifestation, na testing, paano mo makikita yung isang tao talagang binigay yung puso? Kasi ang daling umawit ng, I give you my heart, I give you my soul. Pero in reality, in practical, how does it look like? Diba? How does it look like? Minsan may mahalik ka, Lord, kunin mo ng lahat sa akin. Huwag lang yung wallet ko, Lord. Diba? Lord, I will give you my heart. Pero yung wallet ko, Lord, don't touch my wallet. Lord, I will give you my heart. But Lord, yung time ko na ganito, Lord, please, para dito to, Lord. Huwag mo kukunin yung time na to. Lord, yung time na matulog ko ng ganito, pagka may mga challenge na to surrender something as a proof ng true surrender sa Panginoon, na talagang sinurrender natin yung heart natin, sometimes, nagpe-fail po when we examine yung sarili natin. And sabi nga, sa ating sarili, paano natin ma-assure? At yan, dahil yung alam ng Diyos yung puso natin. Pero alam din natin yung puso natin. Can we actually say sa kasalukuyan, sa sandaling ito, na Lord, I have given you my heart? Can we actually get yung assurance na yun? Or Lord, minsan yung pa ako, Lord, nandun. Pero minsan nandun sa kalahati. Ano yung isang bangka? Hindi ko alam kung sumakay na kayong bangka. Si Ate Lynn, minsan sumakay sila ng ship, di ba? Yung merong dinner, di ba, na cruise tawag na, di ba? Imagine nyo, wala sasakay ka ng cruise. Ilalagay mo yung isa mong paa doon sa cruise, hindi yung cruise na ganito, yung bangka o boat, ship, ano pa man yun. Di ba? Yung paa mo nandun, pero yung isang paa nandun siya sa dalampasigan pa rin. And then, aalis na yung bangka, ano mangyari sa inyo? Wala kayo sa bangka, wala din kayo sa dalampasigan, nandun kayo sa tubig. Naget nyo? You are in danger. Nandun kayo sa tubig, wala kayo sa bangka na dapat nag-enjoy kayo, in-enjoy nyo yung scenery, o nandun kayo sa dalampasigan, na-enjoy nyo pa rin yung scenery, hindi nandun kayo sa tubig, basang-basa. Bakit? You did not decide whether sumakay kayo o manatili dun sa bakit undecided? Yung puso nyo, matigas. umaawit siya ng sana, dalawa, sana sa sanglibutan ng sa tapos. And I pray po, sabi nga, I pray the Lord through His Holy Spirit. Bigyan tayo ng puso na clearly we can see beyond ano ba yung nais ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, let me say this bro. Pag binigay natin yung sarili natin sa Panginoon, that is the best investment na pwede natin gawin sa buhay na ito na pailangan sa atin. Let me repeat po. When we give yung buhay natin sa Panginoon, that is the best investment na pwede natin gawin sa katawan na ito. Na ibinigay niya sa atin, pinagkatiwala niya sa atin. Pagka di natin binabalik sa Kanya, at tayo nagruhol, we are wasting away yung time natin at yung strength natin. Sabi ko nga lagi, yung tayo, yung katawan na to, ginawa ng Panginoon
para sa kanyang layunin, para sa kanyang purpose. Yung purpose natin, masusumpungan natin sa Kanya. Hindi sa purpose na nais natin sa ating buwan. Kung sa tingin natin na ito yung priority natin, pero hindi ito yung nais ng Panginoon, by all means po, turn po doon. And then, i-pursue natin yung nais ng Panginoon para sa atin. Hindi po yung nais ng natin. Si Pablo, sabi nga, noong wala pa sa Panginoon, he tried to destroy yung Kristyanismo. Pero nung kinatagpo niya ang Panginoon, pinakita niya yung totoong transformation sa kanyang puso. Yung dating mga muwing-uwi siya, yung mga Kristiyano na dating pinapersecute niya, yung Kristo na dati inuusig niya, yun yung naging pursuit ng kanyang buhay. Lakas niya, resources niya, inilaan niya doon. Yung mga dating tao kinamumuhay niya, ay mga minahal niya. Binigay niya yung buhay niya para sa kanila. Kagaya ng tagapagligtas niya na Panginoong Jesus. Can you say sa inyong puso ko na mahal niyo yung mga minamahal ng Panginoon? Minamahal niyo yung nais ng Panginoon? O sabi mo nga, still hanggang sa ngayon, ay you are having hard time to choose between the two. Yung nais nyo na hindi nais ng Panginoon o yung nais ng Panginoon, kahit na yung katawan nyo ay nag-struggle sa ngayon, you will trust to submit sa Panginoon yung nais nyo sa Kanya. Si Pablo, may struggle yung mga nagmamahal sa Kanya, but then, he submitted yung will niya doon sa nais ng Panginoon. Sa sarili po natin, hindi po natin kaya. We need to humble ourselves. We need to surrender sa Panginoon. Surrender and give up. Yan ako, di ba, yung surrender picture lagi. Pagka may police, di ba? Ano sasabihin ng police? Hands up, di ba? Ano ibig sabihin ng hands up? Surrender. Di ba? I surrender. And I pray po, yun ang posture natin sa Panginoon. Lord, I surrender. Lord, I give you my heart. I surrender, Lord. Take over. Take control, Lord. And then, doon pa lang totoo magkakaroon ng true meaning and purpose yung buhay natin na akala natin all this time tayo yung leader, tayo yung hari, tayo yung reyna. I pray po, sabi mo nga, even now, by the grace of God, ay masabi natin, Lord, ikaw po yung number one. Ikaw po yung Panginoon ko. Tagapagligtas. Mommy, actually kind of short. Mommy, Pangalawa po, yung sa verse 14, yung grasya ng Panginoon, grace brings the soul to submit to the will of God. Pag nakita natin yung kalooban ng Panginoon, gaano man kahirap yung alam natin pagdadaanan natin, the grace of God will enable us to submit doon sa kalooban ng Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 8, doon sa dulong bahagi, sinimulan niya sa Romans chapter 8, verse 1, sabi niya, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na raw pong kahatulan, wala na kaparusahan doon sa mga nakipag-isa kay Kristo. Yun po yung assurance ng buhay. Ano bang mangyari sa atin? Secured tayo. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Ano yung mapapala mo, ma-obtain mo lahat ng nasa sanglibutan. And then yung katawan mo naman, kaluluwa mo, mapahamak dun sa impyerno. Pero sabi ni Pablo sa Romans 8:1, sabi nga, dun sa mga kay Kristo, wala nang kahatulan. Even though we die, we will live again. Amen. And then tinapos niya dun sa dulong bahagi ng Romans chapter 8, sabi niya, after niya sinabi na wala nang kahatulan dun sa mga nakipag-isa kay Kristo, ay tinapos niya ng ganito. Romans chapter 8, simulan ko sa verse 38, sabi niya, for I am sure, ako ay tiyak, sabi niya, neither death, nor life, nor angels, nor rulers,
nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Sabi niya, walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sword, kamatayan, si Satan, sino pa man, sabi niya. Itong buhay na to, buhay na kasunod, cannot separate us from the love of God. Amen. Kaya kasi namin niya, there is therefore now no condemnation. Wala nang kakatulad, wala nang pag-uusig. Ibig sabihin, yung puot ng Diyos, ay wala na para sa atin. Meron tayong buhay na walang hanggang tiyak doon sa mga nakapag-isa kay Kristo. Ngayon is you will welcome yung death joyfully. Kaya sa natakot tayo yung way of death, di ba? Tinatorture ka, pinapahirapan ka. But sinasabi doon, even na yung form o yung way ng death, pag nandun na tayo, God Himself will give us the grace. Hindi natin sinasabi na, bakit nila nakayon? Kasi supernatural sila. Hindi sila supernatural. Supernatural yung Panginoon nila na nagligtas sa kanila. Kaya nga ba, di ba sinasabi natin lagi, Shadrach, Meshach, Abednego, itatapon sila dun sa horno. Sabi nila, itapon mo kami dun. Hindi man kami ligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos mo. Hindi dahil sa supernatural sila. Kagaya lang din natin sila. But the same God na nagligtas sa kanila, the same God na nagligtas kay James nung pinugutan siya ng ulo, ginilitan ng leeg si James na kapatid ni John the Beloved, si Pedro pinako na upside down, si Pablo pinugutan ng ulo, si Polycarp, diba, sinunog ng buhay pero dinamatay, and then sinaksak. Pero sabi doon, it's the same God's grace. Nakita ni Nebuchadnezzar, sabi niya, di ba tatlo lang hinagis natin doon sa pugon? Bakit apat sila? Sabi niya. At yung isa parang nagdiningning yung kanyang mga buhok. Nakita niya na ang Diyos ay naroon. The same Savior, the same God. Na hindi man niya tayo liligtas doon sa horno, hayaan niya na mapugutan tayo ng ulo, is nandun siya naghihintay, kagaya sabi ni Stephen, I see my God standing before sa right hand of God na hinihintay ako, who will welcome me. Come, enter the joy of your master, my faithful and good servant. Enter the joy of your master. Kaya nga, mamamatay tayo. Kaya kung meron tayong Panginoon, meron tayong kasiguraduhan na uwi tayo sa piling ng Diyos. Makita po natin, yung grasya ng Panginoon will bring our soul to submit to the grace of God. Grasya lang po ng Panginoon. Hindi dahil sa kung ano pa man na meron po sa atin. Pablo sabi niya sa verse 14, sabi din nila, and since, sabi ni Luke, and since he would not be persuaded, we ceased and said, let the will of the Lord be done. Can you say that po with all sincerity sa ating mga puso? Lord, from this moment onward, forget about na muna yung kanina na naging pasaway tayo kanina, kahapon na pasaway tayo, mga nakalipas na mga naging kasalanan natin, basta tingin natin ay very dark. But sinasabi ng Panginoon, can we, by God's grace, sa kayo, Lord, from this time onward, help me, Lord. May your will be done sa buhay ko. Lord, may your will be done sa buhay ko. And I pray po, sabi nga, unless the Holy Spirit enable yung puso natin, we cannot even say, Jesus is Lord. It's only the Holy Spirit, after touching yung ating puso, paliwanagin yung ating mga mata, we cannot see the beauty of Christ. We cannot see the beauty of heaven na hitay sa atin.
Lagi tayo nakakanlong, lagi tayo nakahawak sa ngayon sa kasalukuyan. Because we cannot see kung ano yung meron na naghihintay sa atin. Nung si John de Belab, sinusulat niya even si Pablo, sabi niya, I know a man who saw yung third heaven na hindi niya ma-describe kung ano yung meron doon. Sabi niya, there is no words to describe yung kung ano yung beauty na meron sa langit. Nung si John de Belab, dinescribe niya, ang tanging nakikita niya yung mga golds, gold, pearls. Then, still, there is no words to describe yung beauty, yung joy na meron doon sa hinanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. And kung hindi tayo excited doon, hindi tayo longing doon, nandito lang tayo, we are always praying, Lord, wag muna, Lord. Lord, wag ka muna dumating, Lord. Bisan ganun ang prayer natin, di ba? Tanongin mo tao, are you ready to face the Lord? Wag muna ngayon. Magnanaknak ka pa nga on mood, di ba? Wag muna ngayon. Kung naman, di ba? Why? Because we are not ready. Because nakikita lang natin yung ngayon, di ba? Masaya ka, may pamilya ka, may anak ka, may asawa ka. May mga tao nagmamahal sa'yo. You enjoy too much the world that you cannot see. Yung hinandahan ng Panginoon sa atin. Kung papipiliin tayo ng Diyos, actually, many of us, pipiliin natin yung ngayon kaysa yung langit na hinanda niya para sa atin. Because so many blessings na binigay niya sa atin, so many good things na binigay niya sa atin, that we are having hard time to let go. Unlike yung mga pinapersecute, pinupukutan ng ulo, all they do, yung mga mag-suffer sila, yung prayer nila, Lord, haste the day. Lord, come now. Hindi na matiis yung hirap, yung pagdurusa. Ang tanging hinintay nila, nadalhin sila ng Panginoon sa Kanyang presensya. Pero tayo, yung blessing, sinusukluban tayo, para bang yung blessing ay nagiging disadvantage sometimes para makita natin yung kalooban ng Panginoon para sa akin. To press on, iniwan tayo ng Panginoon dito to share, maging witness tayo for the furtherance ng Kanyang kingdom. Hindi niya tayo iniwan dito after niya iligtas tayo para gawin natin kung ano yung gusto natin gawin sa buhay natin. Minsan po, di ba? Lagi yung Bible, tinatawagan tayo ng mga ambassador. Yung Bible po, tawag sa mga Christian, mga Christ ambassador. Imagine nyo, wari, ambassador ako ng Pilipinas, sinenda ko dito ni President Duterte. Diba, President Duterte, yung matanda o yung bata, di ba? Basta President Duterte. Sinenda ko dito. Tapos sabi niya, ambassador kita dyan. Tapos, after niya ako sinend, sabi ko, wow, ang lamig naman ng hotel, di ba? Tapos dito lang ako, wow, daming pagkain. Hindi ako pumupunta doon sa pinapagawa niya sa akin. Kung saan ako pumupunta, i-recall niya ako, di ba? And then, sabihin sa akin, ano ginawa mo? Sinend kita doon. Di ba? Ambassador ko, representative kita. Pero, hindi mo ginawa yung pinapagawa ko, you are unfaithful. Hindi mo ginawa, ay mapagawa sa'yo. Ang ambassador tayo ng Panginoon, nilagay niya tayo dito para saan man tayo naroon, pag nakita tayo, nakikita ng mga tao sa paligid natin, yung image niya na in-imprint niya sa atin. Amen. We were created in His image para saan man tayo maparoon, all they can see is the image of God na buhay sa atin. So that people will praise Him, will praise God, dahil yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang handworks, yung kanyang art ay buhay, gumagalaw sa katauhan natin. And people will praise God. Sabihin nila, truly, God is not only in this place, but God is with you. Amen. Naalala ko si Joseph sa Genesis, sabi ni Potiphar, I know that the Lord is with you. Lahat ng ginagawa mo, pinoprosper ng Panginoon. Si Joseph is slave. Slave siya, hindi sa kanya, hindi niya pag-aari yun. Pero he became a good steward, godly steward. Nakita ni Potiphar, sabi niya, the Lord is with you. Nasa kulungan siya, bakit? Kasi hindi niya sinunggaban yung
nagpapakita sa kanya ng kung ano, ng motibo, at pinakita katawan para sunggaban siya. But tumakbo siya papalayo. Ano nangyari? For doing what's right, dinala siya sa kulungan. Nasa kulungan siya, sabi ng jail guard, I saw that the Lord is with you. Pwedeng ikaw namamahala ng kulungan. At yung jail guard, ay imbis na siya namamahala doon, si Joseph yung nakasiwa sa kulungan. Nakita nila, saan mo dalhin? Dalhin mo sa bahay na may aircon, dalhin mo sa kulungan, still he will perform as a Christian. Hindi, pag nandun sa madilim, iba yung ginagawa. Pag nandun sa maliwanag, iba yung ginagawa. Saan mo siya dalhin? May nakakita, walang nakakita. Nasa beachman, sa bahay, nasa accommodation. Consistent po sila. Let me ask po yung sarili natin. Can we say na consistent po tayo? Pinapakita natin. Or, pag wala pong camera, iba po yung ginagawa natin. Gawin yung mga bibig natin, dila natin, paano sila magsalita? O yung mga ginawa natin. And I pray po, sabi nga, yung grace ng Panginoon, pag-work sa ating buhay, na yung pagsunod sa Kanya, mahirap. Sinabi ko noong nakaraan, ang maging Kristyano, ay, sabi ko, naalala niyo yung mga nandun sa, yung maging Kristyano po ay, si sarili natin, imposible maging Kristyano. Maging Kristyano is we need na yung Diyos mag-work sa ating puso. Dahil yung desire natin, kung sa sarili lang natin, they are selfish, self-centered, gusto lagi madali. Pero pag binigyan ka ng puso ng Diyos na bago, sabi ko nga, capable siya na makakita beyond doon sa kung ano lang nasa harapan natin. Nakikita mo sa harapan, kagaya nakita ni Joseph, pero hindi niya nakita lang yan. Nakita niya, sabi niya, how can I do this thing? Hindi against Potiphar, bagos against God. Na-pray po mga kapatid, bawat isa atin, mayroong pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Number one, yung katawan niya. Pahirap po yan. At sabi ng Diyos, be a good steward sa katawan na yan. Anong gagawin mo sa katawan na yan? Buburuin mo ba manood ng YouTube, ng Facebook, Instagram? O papakainin mo siya? Pinapakain mo siya ng physical food. Pakainin po natin din siya ng spiritual food. Para lumago siya pag mature. Hindi siya manatiling bonsai. And then, binigyan ka ng pamilya. Steward ka rin po doon. Alam po natin, hindi steward lang natin na magpadala ng PIN number every month. Isa po yun. Pero, merong higit doon. Sabi ko nga, lahat tayo, iba-ibang panahon ba, tayo ay nilisan. Pero paglisan natin, I pray na yung mga mahal natin sa buhay ay nandun sila sa maayos na kalagayan. Maayos na kalagayan, hindi lamang dahil sila nagtapos sila ng pag-aaral, because we know na sila ay nasa Panginoon. Yun po yung pinakamaayos na kalagayan. Amen. Nalala niyo yung rich man tsaka si Lazarus. Yung rich man, nagpapiyesa lagi. Sabi doon, nakasuot siya ng purple robe. Ang dami niyang pagkain sa harapan. May servant siya. Samantalang si Lazarus, wala makain, naghihintay ng mga malalagyan na mumo sa kanyang harapan. Pero nung namatay si Lazarus, dinala sa kay Abraham o sa picture yun ng presensya ng Diyos, sa presence ng Diyos. Then namatay yung mayaman. Sabi doon, in Hades o sa hell, nagmamakaawa siya, pwede mo padala si Lazarus dahil ako ay
Sa init, sabi niya, I am in agony in this flame. Nagpaka-enjoy siya ng buhay. Walang pain. Mag-utos lang siya, oh, they see, open the cup. Diba? I'll drink water. Yung mineral water, open. Pero, nung namatay siya, nandun siya sa impyerno. Pwedeng may bigay natin yung good education sa ating mga anak. Pwede magtapos sila na maging architect, maging engineer, teacher, accountant, doktor. Pero, kung di nyo naipasa si Kristo sa kanila, di nyo na-share si Kristo sa kanila, they might end po yung same sinapit na rich man. They will end. Mayaman sila, pero nung kinuha na sila ng Panginoon, game over, sabi niya, time is over. They ended dun sa punishment ng Panginoon. And I pray po sa mga, yung binigay sa inyo ng Panginoon, katawan, let us return sa Panginoon, na ninoris natin, pinakain natin spiritually, ginawa natin kung ano pinapagawa sa atin. Yung mga tao na binigay sa akin, kaya ng Panginoon, by all means, let us share yung mabuting balita sa kanila. Si Pablo, hindi niya kilala yung mga taga-mission. Hindi niya kilala yung mga tao pinuntahan niya. And most sa mga pinupuntahan niya, yung balik sa kanya, majority ay panunuya, imprisonment, at even yung paglatigo sa kanya. And yet, he shared yung tanging Panginoon, yung pagligtas, na alam niya, yun yung pinaka-the best na maibibigay niya sa mga taong walang Panginoon. And then let me close po, finally. Pagka naunawaan po natin yung will ng Panginoon, sabi sa verse 15, after these days, we got ready and went up to Jerusalem. Pumunta pa rin si Pablo sa Jerusalem, knowing kung ano yung maghihintay sa kanya. And then, yung mga nagmamahal sa kanya, they accompanied him papunta sa Jerusalem, na matutunghayan natin next week o next 2 weeks sa preaching ni Pastor Noel. Alam mo yung gusto kong iwan sa atin dito? Submission to God's will produces steadfast obedience. Si Pablo, knowing na yung kalooban ng Panginoon ay talagang pupunta siya sa Roma, lovingly, voluntarily, naging madali sa kanya na magsabi sa kabila ng mga pang-uudyok, pagkikusap ng mga nagmamahal sa kanya, even perhaps yung sariling, alam mo na, dagdagasan mong paghihirap. And yet, si Pablo, willingly sa luma, in-embrace niya yung cross. Let me repeat po yung sabi na, he willingly in-embrace niya, niyakap niya yung cross. He did not let go of the cross. Because yung grace ng Panginoon, yung sumasa kanya, yung puso na binigay ng Diyos sa kanya, ay nakikita yung bigyan dun sa suffering na kanyang dadalasan. And here we are now, 2,000 years na nakalipas, pinag-usapan natin yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Pablo. Na sinabi niya, the will of the Lord will be done. And by God's grace, whether sa ating after ilang panahon na wala na tayo sa mundo, whether or not, na yung mga ginawa natin sa Panginoon ay nakalistaw, hindi sa talaan ng tao, sa talaan ng Diyos po. Ito po, sigurado, ay re-recognize ng Panginoon. And I pray, balang araw, marinig natin, bawat isa sa atin, yung commendation ng Diyos, habang siya ay nakaupo sa kanyang trono, sabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant, enter into the joy of your master. And I pray po sa naman, bawat isa sa atin, ano man ang sitwasyon natin ngayon, balang araw ay marinig natin ang hinig na yun.
wala. Let us all stand and let's come to the Lord. Let us close our eyes po and mausap po tayo sa Panginoon. Come to the Lord in prayer po. Sabihin natin, Lord, I believe, help my unbelief. Lord, sarili ko, hindi ko kaya. Lord, I tried, but then I still failed. But then still, Lord, nasa kabila ng maraming beses natin siyang kinatuwa, kagaya ni Pedro, kagaya ng mga ibang alagad, when he ran away, perhaps gaya ni John Mark, noong may mga challenges na along the way, we ran away, we returned. But then, the same God na nag-save kay John Mark, the same God na nag-restore kay Pedro, is the same God na nananawagan sa atin sa kasalukuyan. Nagsasabi na yung tanging assurance na meron tayo ay having Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. He cannot be the Savior lang. He must be both our Lord and Savior because He is. And I pray po, pag sinabi natin siya yung ating Panginoon at tagapagligtas, siya yung ating Panginoon, siya yung ating Master. It means we submit our will doon sa Kanyang will. And I pray po, mga kapatid, with all humility, let us cling to the Lord. Let us embrace Him with a hug na binibigay niya sa atin. And cry to Him, Lord, help me to know You more. Help me to submit each day more and more. Help me that there should be less and less of me and more of You. Lord, let people around me see and witness Your power that is at work within me. Lord, I am far from perfection. Lord, I am far from yung sa nais mo, Panginoon. But salamat, hindi na ako yung kagaya ng dati, Panginoon. Salamat, bawat araw, binabago mo ako, Panginoon. Bawat araw na ako ay lumalakad, kapiling mo, lalo kong nakikita na sa sarili ko, wala akong magagawa, Panginoon. Lalo kong nakikita na higit na kailangan kita sa bawat laban ng buhay. Panginoon, help me to surrender my will sa iyo. And I may with confidence say, Lord, let Your will be done sa buhay ko. Lord, let Your will be done sa buhay ng iglesia ko, Lord. Lord, maraming salamat minsan pa sa iyong encouragement sa amin, Panginoon, sa buhay ng iyong lingkod na si Pablo, bagamat nandun maliwanag na nag-iindik sa kanya yung suffering as you revealed sa iyong mga lingkod, Panginoon. Nireveal mo yung kakaharapin ni Pablo. But then, you did not prevent, you did not stop, Panginoon, si Pablo na tahakin yung landas na hinanda mo para sa kanya. Instead, you gave him the grace, you gave him the courage, you gave him the strength, and even you gave him, Panginoon, yung maliwanag na pananaw na sa kabila ng kanyang kakaharapin, may naghihintay sa kanya na Panginoon na mag-welcome, Panginoon, sa presensya mo. Lord, maraming salamat. Help us to have the same confidence and boldness, Panginoon, to live and die for Christ.
Lord, thank you so much. Mag-glorify ka sa buhay ng iyong mga anak. Saan mo naman kami matagpuan, Panginoon, masumpungan sa bawat sandali ng aming buhay, ay patuloy na ba na makita mo kami na matapat, na nabubuhay at namubuhay para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Maraming salamat po at aming siyong tinatagubin ang mga buhay na iyong pinagkatuloy sa amin. At sa Kanya na makapag-iingat sa atin at makapag-present sa Kanya na walang kapintasan hanggang sa araw na tayo ay marap sa Kanya na may kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, the glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever.